Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na usapan ngayon dito sa mundo ng crypto, kung saan ay ito po yung pagkaka-disqualify ng Pi Network sa Vote to List initiative ni Binance. Yan, para sa mga pioneers o supporters po ng Pi Network, malaking dagok po ito. Dahil ibig sabihin ay hindi pa rin ito maililista sa Binance Exchange, isa po sa pinakamalaking crypto platforms sa buong mundo. Pero bakit nga ba hindi isinama ng Binance ang Pi Network? Ano po ang mga dahilan at ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga interesado kay Picoin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba hindi kasama ang Pi Network sa Vote to List ni Binance? Ayan, ayon po kay Binance, ang kanilang Vote to List initiative ay limitado lamang sa mga cryptocurrency projects na nasa BNB Smart Chain. Ang ibig sabihin po nito, ang mga tokens na hindi integrated sa Binance blockchain ay automatic na hindi po kasali. Ayan, sa madaling salita, kahit gaano pa karaming suporta ang makuha ng Pi Network mula sa mga pioneers, hindi ito pwedeng sumali sa botohan dahil gumagamit po ito ng sarili nitong blockchain system. Yan ang isa pang dahilan kung bakit na-disqualify ang Pi Network ay ang kakulangan po nito ng opisyal na koneksyon kay Binance. Bagaman maraming investors at traders ang nagnanais na makita ang Pi Network sa Binance, wala pa pong kumpirmasyon kung kailan ito ililista o kung ililista nga ba ito sa hinaharap. Ngayon, ano nga ba ang mga vote to list initiative at bakit po ito mahalaga? Ayan, ang vote to list initiative po ng Binance ay isa po itong bagong paraan kung saan ang mga users ng platform ang mismong bumoboto kung aling mga cryptocurrency ang gusto po nilang maisama sa Binance Exchange. Sa ganitong paraan, ang Binance po ay nakakapagbigay ng mas democratic na proseso sa paglista ng mga bagong coins. Sa loob po ng programang ito, 9 na mga cryptocurrencies ang nakasama sa botohan. Ngunit 2 lamang ang pipiliin para malista kay Binance. Kaya yan, narito po yung mga 9 na listahan. Ayan, una ay si Bananas 31. Ayan, Banana for Scale. Pangalawa ay si Bid, yan, or Creator Bid. Pangatlo ay Broccoli. Ayan, Broccoli. Pang-apat ay Broccoli CS Dog. Ayan, pang-5 ay si Kuma or Kumaino. Pang-6 ay si Siren. Pang-7 ay si Mobarak. Pang-8 ay si Tooth or Tutorial. At ang panghuli pang-9 ay ang Y. Kabilang po sa mga proyektong ito ang ilang mga meme coins na naging popular dahil sa celebrity endorsements at saka malalaking communities tulad po ng Mobarak na sumikat ng bilhin ito ni Binance founder si Zay. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng mga pioneers? Ayan, natural lamang po na maraming pioneers ang nadismaya sa desisyong ito ng Binance. Matagal na pong hinihiling ng maraming Pi Network supporters na malista ito kay Binance para mas lumawak ang adoption at madagdagan ang liquidity ng kanilang coin. Para sa kanila, tila parang snub o pambabaliwala ang ginawa ng Binance sa Pi Network. Gayunpaman, kahit na hindi ito isinama sa botohan, nananatili pa rin ang halaga ng Picoin sa higit $1 nitong nakalipas na 24 oras. Pero meron na po akong nabasa kanina na bumagsak na po ito sa ilalim ng presyong $1. Ayan, aktibo pa rin itong nagtitrade sa iba't ibang mga malalaking exchanges tulad po ng OKX, Bichit at saka Gate.io. Ngayon ay ano po ang issue ng Pi Network naman sa kanyang market cap? Yan, bukod po sa hindi pagkakasali sa vote to list, yan ay ang isa pang kontrobersiya na lumitaw dito kay dito po tungkol kay Pi Network ay may kaugnayan sa kanyang coin market cap. Yan, marami raw pong mga supporters ang nagsasabing may boot activity. Yan, meron daw pong boot activity sa market cap na bumababa ng artificial o hindi tunay
ang community sentiment rating ng PiCoin. Ayan. Ang ibig pong sabihin nito ay maaring may mga automated accounts na nagbibigay po ng negative votes sa Pi Network upang pababain ang reputasyon nito sa crypto space. Ayan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy investors at traders ay maaari pong makaapekto ito sa ating mga desisyon sa pag-i-invest dito sa PiCoin. Yan, dahil hindi pa ito nalilista kay Binance, mas limitado pa rin ang access natin sa pagbili at pagbenta ng PiCoin sa mga mas malalaking markets. Bukod dito, ang negatibong sentiment na lumalabas sa CoinMarketCap ay maaring makapagpababa ng kumpiyansa ng ibang investors sa project. Gayunpaman, kung ikaw po ay isang matagal ng believer ng Pi Network, maaring hindi po ito ganoon kalaking hadlang. Marami pa ring exchanges na sumusuporta pa naman kay PiCoin. At kung may long-term potential ito, maaring magkaroon pa rin ito ng magandang kinabukasan. At sa kabuuan, hindi pa ito ang katapusan para sa Pi Network. Ang crypto industry ay mabilis pong magbago. At kung mapapatunayan po ng Pi Network na kaya nitong maging isang solid at saka reliable blockchain project, maaring mapansin pa rin ito ni Binance sa hinaharap. Ang mahalaga ay patuloy po nating pag-aralan ang cryptocurrency projects na ating sinusuportahan. Dapat po tayong maging updated sa mga nangyayari sa crypto market upang maiwasan ang mga maling investment at masiguro pong tama ang ating mga desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.